Merhaba, pasok po. Merhaba, Alihan Tajdemir. Alam ko po, Mr. Alihan. Nakahanda na po ang table niyo at nandito na po ang friend niyo. Merhaba, Bulen. Kumusta ka na? Welcome, Alihan. Salamat. Kunin ko po ang coat niyo, Mr. Alihan. Ibibigay ko na rin po ang menu. Sige, salamat. Kumusta ka na? Are you still working like crazy? Let's say I'm working with the same tempo. Wala pa akong nakikilalang kasing workaholic mo. Iba ka talaga. Kung ma-achieve natin ang mga target, makakapagpahinga ako. Pero sa lahat ng nangyayari ngayon, magpo-focus muna ako sa trabaho. Merhaba, pasok po. Hi, ganda. Hello. Ready na ba ang table ko? Opo, sumunod po kayo sa akin. Sabihin mo na rin sa akin kung hanggang anong oras ang shift mo para makapagkita tayo. Dito po. Wow. Sir Alihan, pumupunta ka pala sa ganitong lugar. Trabaho ang pinunta ko rito at di para magsaya. Isa sa mga pinagkakaiba natin yun. Siya ang anak ni Orhan Dayuglu. Si Mete. Merhaba. Mr. Alihan, di pa ba nila nabibigay ang menu? Hindi pa. Naku, pasensya na po. Ipapadala ko na. Ang bait mo naman. Hindi naman po, trabaho ko lang to. Salamat po. Mr. Alihan, sa akin siya. Bravo. Congrats. May past ako sa mga babae dito sa cafe. Saka, nakasama ko pa nga yung isa ng 3 buwan. Eto pa nga, nako, napakahusay niya. Wow. Like I said, I'm here for business. Pasensya na. May business dinner pala kayong dalawa. Mas mabuti sana kung di maulit yan. Oo nga. Sino ba tong lokong to? Tamad siyang lalaki na naiinggit sa tagumpay ng iba. Ganoong tao siya. Salamat. Pahingin na din ang menu dito. Sige po, sir. Salamat. Nasa cafe ka pala, ha? Pupunta na ako dyan. May I come in, Baba? Sige. Okay ka lang? Mas okay ako kung saglit lang tayo mag-uusap. Ano po, kung alala niya po, yung sinabi niyo po dati kasi, kung sakaling pupunta ako sa party, Ano ang gusto mo? ano lang, bracelets, earrings, yung buong spaghetti set. Ilalabas ko sila bukas. Thank you so much, baba ko. I'll be leaving.
Wala na si Ate Shanggul? Bravo. Humingi ka pala ng trabaho kay Halit, ha? Pambihira. Makinig ka muna sa akin bago mo ko sigawan. Eh di paliwanag mo yung pinaggagawa mo. Sa tingin mo ba ginusto kong makuha ang trabaho na to, ha? Halos hindi na tayo mabuhay dito. Anong gusto mong gawin ko? Unahin ang pride ko at di makiusap sa kanya na tulungan ako? Pansamantala lang to hanggang makakuha ko ng ibang trabaho para naman may pera tayo. Di talaga kita maintindihan, Yildiz. Sinabi mo sa akin na ilayo kita sa lalaking yun at damayan ka. Tapos ngayon nandun ka na naman uli. Ano ba? Simple lang naman yan. Kaya tumigil ka nakakatanong sa akin kung paano babayaran ang mga bills. Eh di nagkatrabaho ka pala para kay Halit para sa bills. Oo, ganun nga ang dahilan ko. Hirap na tayo sa buhay kaya naman. Mayroong sandali na masasabi mo na may nagawa ko para sa ating dalawa. Para sa ating dalawa to. Magtiwala ka naman kahit minsan. Abla. Abla. Okay, sorry na. Bati na ba tayo? Hello? Aisel, pwede ba tayong mag-usap? Sige, Miss Ender. May itatanong lang ako. Andyan pa ba ang mga damit ko? Pinalagay ni Mr. Halit sa ibang kwarto. May hihingin sana akong pabor sa'yo, Aisel. Miss Ender. Pakiusap naman. Please lang. Hindi ko nga makita ang anak ko. At ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Kailangan ko lang talagang mag-survive. Di ako magmamakaawa sa'yo kung di ko kailangan ng tulong mo. Ha? Anong gusto mong gawin ko? Papasukin mo ako sa bahay pag walang tao. Paano ko gagawin yun, Miss Ender? Saglit lang naman. May kukunin lang akong mga gamit ko. Matatanggal ako sa trabaho, Miss Ender. Hindi ka matatanggal. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang sa akin kung wala ng tao dyan. Favor lang, Aisel. Sige na. Sige, Miss Ender. Tutulungan kita. Maraming salamat. Salamat ng sobra, Aisel. Maghihintay ako sa'yo dyan. Merhaba. Nasaan ang mesa para kay Alihan Tajdemir? Nasaan po siya? Nakaalis na po si Mr. Alihan kanina pa. Umalis siya? Opo. Sige. Mukhang nagtatagu-taguan tayo, ha? Oof, Alihan. Oof. Pasok. Merhaba, anak. Merhaba, Papa. Nag-aral ka ba? Ano yan aral mo? Espanyol. Easy language for you. Yes, that's true, Papa. But I still want to go over it again. Well done. Ang galing talaga ng anak ko.
Papa, Hmm? Mom called me today. Really? All right then. What did she say? She wants to see me. That's good. Kailan kayo magkikita? I told her I can't because I have exams. But then I got upset because I lied to her. I know, hindi dapat nagsisinungaling ang isang anak sa mga magulang niya, hindi ba? I think I'm a bad boy. Don't say that. Ba't mo naman naisip yan? Isa kang mabuting tao at mabuting anak. Listen, Erin. Maaring galit ka sa mama mo. Pero natural lang naman yun. Pero wag mong sisihin ang sarili mo, anak. Talaga, Papa? Oo naman. Isa kang napakababuting anak. You deserve a prize. What do you mean? Anak, natandaan mo ba? Yung gitara sa auction na baka hinahanap mo pa. Kung kanino na yun ngayon. No way, Papa. I'm serious. Papa, you can't be serious. For real, indeed. Sa'yo na ang gitara. I can't believe you, Papa. You better believe it, anak. You're one real good father. And you're one real good son. O siya, mag-aral ka na uli. Thank you po, Papa. See you later. Gusto mo pa bang maglaro, ha? Ang swerte mo naman. Hindi ito swerte. Ito ay technique. Merong sinabi sa akin si Ebru. Hindi mo na raw tinatawagan si Lal. So? May kinalaman ba dito si Zeynep? Ano bang kinalaman niya doon? Aba, ewan ko sa'yo. Mukha kasing di kayo parang mga colleagues lamang. Alam mo, tingin ko mali ka doon. At bakit ba masyado kang obsessed kay Zeynep? Ako obsessed? Halos masunog na opisina sa init niyong dalawa. Dapat, palaging may fire extinguisher sa tabi niyo. Mukhang nagsawa ka na sa mga babaeng humahabol. At ngayon, ikaw naman ang naghahabol. Game na, Hakan. Ready ka na? Para saan? Kaya lagi kang talo eh. Tara na, malilate na tayo sa trabaho. Mukhang naghahanda ka na dyan ah. At kailan pa ako hindi naging handa? Meron ako magandang balita. Oh my God. Ano naman yan? Si Yildiz ay nawalan ng trabaho sa cafe. Magandang balita nga talaga yan. Mga masasamang tao tayo. Napatalsik natin siya sa 2 galaw. Aalis na ako. Sige na, para makakita sila ng tunay na maganda. Pakisabi sa tea maker na ihanda ang granola ni Mr. Halit. Masusunod, Doygo. Narinig ko yun. Yildiz,
Miss Duigo, Yes? hindi tea maker. Ako si Yildiz. At kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Mukhang hindi ka aware sa posisyon mo sa lugar na to, Yildiz. Alam ko ang posisyon ko. Private waitress si Mr. Halit. That's what I'm saying, miss. I wasn't here before. Pero kapag may inutos ako sa'yo, sundin mo. Ihanda mo. Ang granola ni Mr. Halit, bilis. Gusto mo pala ng away, Miss Duigo. Ipapakita ko sa'yo. Nakita ko na ang program ni Mr. Alihan. Inform mo ako kung may changes. Nandiyan ba si Mr. Alihan? Opo, ma'am. Sino po kayo? Ender. Ender Argun. Yes? Mr. Alihan, nandito po si Ender Argun. Papasukin mo siya. Pumasok na po kayo, ma'am, sa kanan ng pinto. Thank you very much. How are you, Alihan? Welcome, Ender. Take a seat. To what do I owe the pleasure of this meeting? Well, alam mo naman yung charity namin. Nag-organize kami ng isang event na mangyayari next week para sa mga abandoned children. Ang plano namin ay isang night concert. The problem now is that ticket sales are not so good kasi medyo mahal. That's why I came here. I know you can help us. Of course I can. 20 tickets lang naman ang natitira. Good. Bibilhin ko na lahat. Ang bait mo talaga, Alihan. I know you won't say no to me. Give me the account number so that I can transfer the money. There's no need for that. I'll take it with my name and give it to them later. Ganun ba? Okay. I don't want to bother you anymore. So, ipapadala ko na lang ang account details mamaya, okay? As you wish, Ender. Thank you so much for your support. See you soon. Bye-bye. Miss Ender. Yeah. Hello po, Mr. Alihan. Sige po, papunta na ako. Come in. Ano pong meron? Yung mga email kahapon? Diyan po. Nilagay ko dyan kahapon sa mesa mo kaso umalis ka kaagad. Okay. Aantayin kita mamayang gabi. Saan? I hope you didn't forget na maglalaro tayo. Be at my house at 8 tonight. Bakit sa inyo? Doon mo maiintindihan. Sige. Di ako makapaniwala sa ginagawa ko. Hello, Ender. How are you, dear? Busy ako. Ano lang. Hindi ito tatagal. I will be sending money for the tickets. Gusto ko lang malaman mo. Magpapadala ka ng pera? Oo. Na-surprise ka ba dyan? Hindi naman surprised. Iba ang naririnig ko kasi.
Anyway, dear, you may call me if you encounter any problems with the charity. Sabihan mo ako kung may mga tickets pa, and I will buy them too. Ayaw naman natin na walang audience sa una mong event as the president. Anyway, see you later. Bye-bye, baby. Spoiled brat. I don't get mad. I get even. Hello, Aisel. Miss Ender, kakalis lang po ni Mizera at wala pong tao sa bahay. Pwede kayong pumunta. Papunta na ako dyan. This one is nice. Wala bang men's section dito? Saan ang men's section? Men's section? Titingin lang. Look at that. Lila, dali, come here. Mama, look at this. Ang ganda, no? Ito kaya. They look nice. Kay Uncle? No, para sa baba mo ito. But why would you give him a gift? Do I need a reason to buy someone a gift? I mean, there must be a big reason for a woman to buy a gift for her ex-husband. So, isusurprise ba natin ang baba mo today? I don't think so, Mom. Excuse me? Bibilhin ko to. Pakilagay na rin sa magandang gift bag. Nagugutom ba kayo? Sa totoo lang, oo. Nagluto na ako ng pananghalian kaya pumasok na kayo at susunod na ako. Salamat. Hintayin mo ako, ha? Babalik agad ako.
Erim, darling. How are you doing there? Does anything hurt? No, I'm fine. Oh, thank God. Don't go to school today. Dito ka lang muna sa bahay. Dadalhan ka ni Aisel ng kahit anong kailangan mo, okay, sweetie? And put some ice on your feet, dear. Saan ka pupunta? May mga kailangan akong gawin, kaya kailangan ko na ding umalis. Will you go to a party? Because you've never been home lately, Mom. I will be here in the afternoon, don't worry. Halika, pakis nga, anak. Mwah. Sige. Alalahanin mo, tawagin mo lang si Aisel kung may kailangan ka, ha? Bye-bye! I made a big mistake. A gigantic mistake. Kinuha niya ang lahat ng damit ko. Grabe naman siya. Sarah. Miss Sarah, ba't ka nandito? My goodness. Natalsikan ako ng kape. Buti na lang malapit ako sa bahay. Sana tinawagan mo ko para maipadalo ko sa'yo, Ano Miss bang Sarah. sinasabi mo, Aisel? Magsuot kaya ako ng damit ni Ender? Tingin ko, okay yun.
Wag na lang pala. Yung bagong black dress ko na lang. Aisel! Sino nakabasag nito? Malas ito! Ma'am, bukas-bukas yung pinto. Maaaring hinangin to. O siya. Linisin mo to. I'm already late. Pupunta pa ako sa salon. Pakitanggal to. As you can see on the graph, the industry has grown in the first quarter of 2017 by 2.7, second quarter by 1.9, and in the third quarter by 2. The big projects in the energy industry have been a great help in improving the industry's performance. Akin na, sweetie. Hayaan mo nga ako magbigay ng tsaka. We did the research part of R&D about the land project, Mr. Halit. Ginawa po namin ang parte namin. Thank you. Enjoy your green tea, Mr. Halit. Thank you. Hello, Ms. Erin. Nasa meeting pa po si Mr. Halit. Gusto mo po bang sabihin ko na nandito ka? Hindi na. Ayoko maistorbo silang lahat. Sige po, ma'am. Maupo po kayo dito. May gusto po ba kayong inumin? Wala naman, salamat. Sige po, ma'am, maiwan ko na po kayo. Sino siya? Si Ms. Erin, ang dating asawa ni Mr. Halit at ina ni Lila. So, bakit siya nandito? Dito tayo. Nag-aalala siya para kay Mr. Halit at galit rin siya kay Miss Ender at dahil hiwalay sila, lagi siyang bumibisita. Alam mo naman. Salamat. Walang anuman. So, galit pala siya kay Ender. Jale, pwede bang makigamit ng cellphone? Naubusan kasi ako ng battery. Sige. Salamat, Tito. Ibabalik ko na lang sa'yo pag sumagot ng kapatid ko. Sige, sasamahan ko lang si Miss Yeliz. Ibalik mo yan pagtapos ka na. Gotcha. Salamat. Pasensya na. Kailangan kong i-charge ang phone ni Miss Duygo ngayon. Pasensya na sa istorbo. Ben, gusto po ba kayong kainin? Wala. Okay. Hello? Miss Duygu. Sina-charge ko lang ang telepono mo rito. Nagkamali yata ako doon. Sige po, pasensya na. Kukunin ko na po ang phone niyo dito at ibabalik ko na. Ay, pasensya na po sa ingay. Naisaksak ko sa maling... Teka nga, sino tong Duygu? Siya po ang bagong assistant ni Mr. Halit.
Hinahanap kita kanina pa. Salamat ng marami. Walang anuman. Zerrin, nandito ka pala. Sadya ko talagang hindi ipaalam sa'yo. Tuloy Salamat. ka. Tara, sa opisina ko. Sige, Anong balita? gusto lang kitang makita. Maupo ka. Kumusta ka na? Okay lang ba lahat? Okay lang naman. That's good. Eto, nakita ko to habang nag-shopping kami ni Lila kanina. Sabi niya daw na magugustuhan to ni Baba. May taste siya. Salamat. By the way, may sasabihin pala ako. Ano yun? Ang bago mong assistant, Si Duigo? Anong meron sa kanya? isa siyang espiya ni Ender. Sigurado ka? Sure ako, nakita ko mismo. Saan? May phone kanina sa tabi ko. Nagring ito at si Ender ang tumatawag. Phone yun ni Duigo. Nakita ko nga. Pumasok ka, Jenner. Abla. Ang ganda mo. Kumikinang ka. Anong meron? Umuwi ako at kumuha ng mga damit. Abla, bipolar ka ba o ano? Bakit ka umuwi? Bakit ka kumuha ng damit? At paano ka nakapasok? Tinulungan ako ni Aisel. Kaya pala. Nakikipaglaro ka pala ng habulan kay Aisel. Ayos ka, Ang saya kaya. First time kong nakiusap sa isang tao, akalain mo yun, Jenner? Naawa pa sa akin. Ayun. At si Aisel pa. Kapatid ko. Alam mo ba ang tawag sa mga medic dyan? Hedonic adaptation stage ang tawag nila dyan. Nagagamot naman yan. Pero mukhang matatagalan ka bago ka gumaling ng buo. Tama na yung adaptation. Umalis na tayo dito. Handa na nga ako eh. Aantayin kita mamayang gabi. Saan? I hope you didn't forget na maglalaro tayo. Be at my house at 8 tonight. Bakit sa inyo? Doon mo maiintindihan.